Wala na talaga. Wala na mga kakabsat, mukhang may babalik sa kulungan, mga kakabsat, mukhang may babalik sa kulungan talaga, padiin ng padiin. Kaya naku po mga kabsat, abangan natin ang susunod na kabanata. Agoy, agoy. Sigurado busit na naman ito yung kampo ni Bong Revilla mga kabsat, 'no? Talagang sila, tawag nito, sa dami-dami na talagang talagang todo deny sila, 'no? Wala silang kinalaman diyan. Pero ang problema mga kabsat, naku po, paano natin maikukuwento, nakakitaan ata ng ombudsman mga kabsat, 'di ba sabi nga ni Boyeng Rimulya mga kabsat, bago mag-December 15. Patay ka dito talaga. Shoutout sa'yo, Joseph Rabanes. May kami shoutout kabsat. Nako po. O, umpisa na natin to. Wala si Batman. Randy Gorospe, shoutout kabsat. Okay, ito. O, ito. Wala na pa topic. Here we go, 14 minutes ago. Sa pagharap ng panibagong whistleblower sa flood control scandal sa Billionario News Channel. Isang kontratista mula sa Mindanao ang malapit daw kay dating Senator Bong Revilla. Ito raw ang naglalakad sa mga proyekto ni Revilla sa rehiyon na ipinamumugmud niya sa lugar kung saan malakas. Sapa. Sa pagharap ng panibagong whistleblower sa flood control scandal sa Billionario News Channel. Ako, nagpakita sa Billionario Channel, mga kakapsat. Paktay tayo dito, Randy Gorospe. Isang kontratista mula sa Mindanao ang malapit. Kontratista mula sa Mindanao do, mga kakapsat. Ako pa, whistleblower sa flood control scandal sa Billionaire Channel. Isang kontratista mula sa Mindanao ang malapit daw kay dating Senator Bong Revilla. Ito raw ang naglalakad ng mga proyekto ni Revilla sa rehiyon at pinamumudmud niya sa lugar kung saan malakas ang kanyang suporta. Ang detalye sa ikalawang bahagi ng exclusive report. Pangalawang exclusive report, ibig sabihin meron ng una. Daw kay dating Senator Bong Revilla. Ito raw ang naglalakad sa mga proyekto ni Revilla sa rehiyon na ipinamumudmud niya sa lugar kung saan malakas ang kanyang suporta. Ang detalye sa ikalawang bahagi ng exclusive agenda report ni Hannah T. May malapit umanong kontratista kay dating Senador Bong Revilla. Ayon yan sa whistleblower na si alias J. Naka-eyeglass pa. Na dating tauhan ni Revilla. Alias J siya alias J. Na lumapit mismo sa Billionaire News Channel para isiwalat ang kanyang nalalaman tungkol sa Revilla family. Siya raw ay tinatawag na Ray Cas. Ang kontraktor niya sa Mindanao is Ray Cas ang tawag, pero ang tunay na pangalan, Ray Castañeda. Ray Castañeda, yung Ray Cas. Taga Mindanao umano ang kontratistang si Ray Cas. Una nang isiniwalat ni alias J sa amin ang listahan ng ilang 2020 projects na di umano'y nagamit para magpaabot si Revilla ng kung tawagin ay tulong 40 million, 10 million, puro milyones sa ilang mga distrito. Pag may humingi sa kanya ng tulong, bago siya nagre-release, is tinitingnan niya muna, nakalagay dyan kung rank niya. Pangilan ako sa bayan na yan, pangilan ako sa province na yan. Pangilan daw siya sa bayan na yan. Ay, grabe. Naku po. Pero abangan natin, kasi ito whistleblower, anak ng kamote, Mukhang pabigat ang problema ng Agimat. Hindi na kayanan ng Agimat, mga kakabsat. Naku po. Sa aming pagsusuri sa listahan, lumilitaw ang reconstruction ng isang nagngangalang Renato Castañeda. Noong 2020, lumabas na siya ay owner nito at nakabase sa Davao City ang nasabing kumpanya. Sabi ni alias J sa amin, si Ray Cas umano ang nakakakilala sa iba pang mga kontratista para matulungan ng senador. Sabi Ray Cas. 100 million. Puro 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 600 million.
OMG. sa mga proyekto. Hindi bababa sa 600 million kas worth of projects ang di umano'y inasikaso ni Recas para sa senador. Agoy! Isa ang Rally Construction sa mga kontratistang di umano'y may questionableng Davao Infra projects nito na una na ring inireport ni Representative Antonio Tino. Sa kanyang pag-iimbestiga noon, ipinanawagan din niya ang mabusising investigasyon sa mga proyekto sa Davao, partikular ang flood control projects sa Davao at Matina Rivers mula 2019 hanggang 2022. Una nang lumitaw ang pangalan ni Revilla sa flood control scandal matapos idetalye ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na siya mismo ang nag-deliver sa bahay ni Revilla sa Yun na, matibay na kon talaga yun kasi mismong siya ang nag-deliver. Paano yan? Gerardo Ramirez, shoutout Kabsat. Nako po, naspak man nun. Generoso Mariano, shoutout. sa Bacoor City, Cavite ng di umano'y kickback para sa senador. Pinatotohanan din ni alias J sa amin ang relasyon ni Revilla at Bernardo. Sa dami kong alam sa pamilya nyo, wala kayong ibang dapat gawin kundi ipapatay ako. Sa dami ng alam niya, wala dapat silang gawin kundi ipapatay daw itong whistleblower. Agoy! Simple as that. Hindi ako natatakot madimanda, hindi ako matatakot asuntuin. Bakit? Malakas ang ebidensya ko dahil marami akong alam sa kanila. Agoy! Nananatiling bukas ang BNC sa panig ng mga Revilla at hindi pa sumasagot ang dating senador sa Naku po, ay, Agimat, sagutin mo to. Naku po. Dahil kung hindi, naku po, anak ng teteng. Tragis na anak ng teteng ko, mga kabsat. Ay, grabe talaga to. Matindi ang mga balita ngayong Tuesday, mga kakabsat. Naku po, grabe na talaga to. To the max, to the pro max level. Tragis. Ay, grabe naman. Oy. Ano sa tingin niyo, Mabsat? Anong masasabi niyo? Randy Gorospe, Joseph Rabanes, ano sa tingin niyo? Ay, nako, Bong Revilla hindi na nadala. Agoy! Number 20 daw si Randy Gorospe. Baka naman, Mabsat, no? Sa mga hindi pa nag-like. Like tayo, Mabsat, no? Baka naman nakakalimutan niyo mag-like. Wala pong bayad yan. Shoutout sa ating 39 live viewers. Baka naman. Nako, talagang problemado itong si Bong Revilla, Mabsat. Whistleblower, agoy. Check pa natin yung ibang sources. Ito, Mabsat. Ano sabi niya dito? Ito. Kinarga lang sa VIP car namin. Sabi ni Kwanto, former aide, itong whistleblower. Pero alam naming pera yun. Hindi kami pwede magbukas nun. Dinalhan siya ng pera ni Yusek Bernardo. Merong event sa Manila Yacht Club. Sumakay kami sa yate. Nandun si Yusek Bernardo with, may blanco pa, sinong with yan? Ang priority project ng mga mayor, ng congressman, ng governor, hanggang makarating siya sa Mindanao. Ay, grabe naman talaga, mga kabsat. Wala na. Mukhang hindi gumagana ang agimat, mga kabsat. Mukhang hindi gumagana ang agimat. Balik kulungan yan, maestro. Ayun nga, Joseph Robanes Yun kung hindi siya pagtatago tulad ni Bato de la Rosa. Diba? Si Bato talagang nagtatago na. Lalo na may sinabi si Harry Roque kahapon pa. Diba? Na nasa DILG na daw at saka nasa DOJ na daw yung warrant of arrest. Ewan ko kung nilabas na ba nila kanina. Nilabas na ba nila kanina, mga kapsat? May update na ba? Kaya, ayun. Nako po, naspaken, sabi nga nila, di ba? Awan manon. Agoy. Hindi na nadala, mga kakabsat, no? My goodness. Ito. Tingnan nga natin dito. Grabe. Long time. Matagal na pala niyang kwento Matagal-tagal niya na rin naging kwento. Naging aid.
Check natin yung article. O, sabi dito, ex-longtime aide links Bong Revilla to alleged 1.5 billion in flood control kickbacks. A new whistleblower has come forward alleging that former Senator Ramon Bong Revilla Jr. was involved in a kickback scheme connected to flood control projects. In an exclusive report by billionaire news channel Agenda, an individual named alias J was identified as former longtime aide and ex-senator, described that he claims were cash deliveries from contractors and former Department of Public Works and Highways Undersecretary Robert Bernardo. Kinarga lang sa VIP car namin, pero alam namin pera yun. Hindi kami pwede magbukas noon dahil dinadalahan siya ng kontraktor. Pag dinadalahan siya ng pera ni Yusek Bernardo, the whistleblower said. According to him, Revilla maintained close personal ties with the Bernardos, who had earlier alleged that the senior senator received kickbacks from roughly 1.5 billion worth of project kickbacks. Bernardo is reportedly godfather of one of the Revilla's children. While the senator is said to be a godfather of two Bernardo's children. Oh, okay. The whistleblower recalled to encounter at the Manila Yacht Club where he played clubs unidentified. Sumakay kami sa yate, andon si Yusek Bernardo with, I don't know, alam ko is contractor o may-ari ng yate, the whistleblower said. The former aide also presented documents he said came from Revilla's office detailing alleged priority projects from 2020 aligned with the political allies, including mayor, congressman, governor, and officials of Mindanao. He claimed these were used to determine how so-called assistance was distributed depending on the politician's position. Sa kanya yan. May mga priority projects yan. May mayor, may congressman, may governor. Hanggang nakarating sa Mindanao, he said. He further alleged that before any assistance was released, Revilla would check his political standing in the concerned district. Halimbawa, mayor ka ng isang bayan, hinihingin ka ng 20 million bago ka i-releasan. Titingnan muna sa record bago niya yan releasan. Tingnan nyo muna kung pang ilan ako. Ganun ba? Kumbaga, dapat sure win, no? When asked why he had possession of the documents, the whistleblower claimed these were left inside the vehicle by former Senator. Boy, naku, sumablay dito. Naiwan niya sa loob ng sasakyan. Paano yan? Itinabi ko baka dahil hanapin sa akin. Dahil ako ang naka-duty that time, he said. He said that he served as one of Revilla's senior aide for over a decade and had already submitted the documents to the Office of the Ombudsman. Kaya naman pala, may naisubmit na sa Ombudsman. No doubt, Joseph Rabanes, Randy Gorospe, no doubt, kaya pala talaga gano'n. Sinabi niya, December 15, matibay, nako, meron na, may warrant na, mga mambabatas, 2 senador. Agoy, may makukulong na naman na 2 senador. Aray ko po. Paktay tayo dito. According to him, he left the Revilla's camp in 2024 and decided to speak publicly to affirm the allegations surrounding the senator. After the flood control scandal surfaced in July, he said someone from Revilla's camp contacted him in August with a 2 million offer. Putrag is from 1.5 billion, 2 million ang offer, which he claimed he have documented with screenshot. Ayun lang. Paktay na. Aurelia Odenia, naspakon. Paano ba yan? Mayroong screenshot. Billionaire News Channel has attempted to reach out to Revilla's family, but as one of the latest monitoring, no response has been received. Revilla is among those recommended for plunder charges in relation to ongoing flood control corruption probe. Aray ko po. Ang sakit. Aurelia Adenia, naspak man nun. Paano ba yan? Sabi naman ni Chessmaster,
Isa sa dahilan bakit di umuunlad ang Pilipinas, kaibigan niya ang kanyang konsensya, mga salot. Yes, Master, galit na galit eh. Nako po. Shout out, Love TV Patrol, Devil. Balik kulungan talaga, Joseph Rabanes. Nako po. Wala tayong magagawa. Pinili niya yan eh. Ganyan talaga. Anong magagawa natin kung talagang yun ang gusto niya mangyari? Agoy. So, ayan mga kapsat. Narinig na natin from Billionaire Channel at saka sa whistleblower mismo. Sigurado yan on the next days. May mga developing na kwan dyan na update. Shoutout Sir Leonardo Ansag. May kami shoutout sa lahat. At syempre sa mga bagong pasok, again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Alright, so yan lang muna ang main topic. Mag-subtopic na tayo, Mabsat. Alright, here we go. Countdown muna tayo, Mabsat. Okay, shoutout po sa mga bagong pasok. Sir Leonardo, kamusta na? Countdown muna tayo, Mabsat. Here we go.